bakit ka nag-i-ML? Aray ko sa email ako eh. Kahit ano sabihin mo, wala akong pakialam. Pero at the same time, lahat ng sasabihin mo, may pakialam ako. Good or bad, nasa sa'yo yun. Now, if you choose bad, hindi na kasalanan ng Diyos yun. Every human have freedom, but why other people not able to free themselves to the pressure of the society and judgment of others? Yan, ganda. Sige Mike. Ganda sagot dyan ni Mike sigurado. Ganito lang yan. Sa buhay, gumawa ka man ng mabuti o masama, may sasabihin ng tao. Ngayon, bakit ka magpapadala sa sasabihin ng iba na kung ikaw naman sa sarili mo ay may sarili kang desisyon? May sarili kang utak, may lamang sorry. Si Wamos. Nasa bibig mo si Wamos, bro. Edit mo ba? Hindi, kasama natin yan, Mike. Kasama natin yan. Sige. Yun nga, we have a freedom, no? Yeah. May kalayaan tayo mamili. Kung makikinig tayo sa sasabihin ng iba, kung magpapa-apekto tayo sa pressure ng society, or makikinig tayo sa sarili natin na if your moral compass says that you are doing right regardless kung ano sabihin ng mga tao sa'yo, you know, do it. No? Kagaya na sinabi ko kanina, gumawa ka naman ng mabuti, gumawa ka ng masama, may masasabi at masasabi ang tao sa'yo. Marites mo kapitbahay, kamag-anak mo, kaklase mo, syota mo, asawa mo, laging may masasabi ang mga tao. So kung ako sa'yo kaibigan, sundin mo puso. Follow your heart. Sabi nga ni Flavier, just do it! Ano may ma-reassure sarili mo? Kasi pinakikinggan mo yung sinasabi ng iba. It's all in here. It's all in the head. At the end of the day, it's all in the head. Pinakikinggan mo kasi yung sinasabi ng iba eh. And the best way to silence them up is to not listen to them. Alam mo, the way ako nag-ooperate ako, I'm pulling from both ends. Kahit ano sabihin mo, wala akong pakialam. Pero at the same time, lahat ng sasabihin mo, may pakialam ako. Ngayon, paano nangyari yun? Pagka ang sasabihin mo wala namang kakwenta-kwenta, tapos hahatulan mo ako base sa hindi mo naman pagkakakilala sa akin ng maayos, wala akong pakialam na sasabihin mo. Pero, kung ang sasabihin mo ay makakatulong para sa akin, at alam mo yun, mai-improve ko yung sarili ko base dun sa komentong sinabi mo, then I would really care. At the end of the day, sabi nga ng kawikaang Ingles, lalo na sa mga call center, patok na patok to, people doesn't care what you know unless they know that you care. Okay, sige. Next question. Next question tayo. So ito ay galing to sa mga nag-comment sa unang mong video. Okay, good. Okay. Ito ay galing kay Carlo. May tanong din po ako, bro. Okay. Anong mapapayo, Buuin mo, Carlo. Carlo? Kasi baka akalain yan yung Carlo. Sa Facebook na yun, diba? Correct. Si Carlo Barena Rosete. Okay. May tanong din po ako, bro. Anong mapapayo papayo nyo sa gusto mag-business pero magre-rent ng pwesto and mga daily needs ang i-business, more like sari-sari, maliban pa sa good location kasi yun ang pinaka-basic. Being a businessman, ikaw sa kayo. Okay. Unang-una, hindi mo na kukuha ng pwesto kasi overhead cost yan eh. The way I do business is, unang-una, sinatsaga ko muna pag-aralan. Ito yung boring na parte ng pagnenegosyo eh. Kasi ang pinakamasarap na parte ng pagnenegosyo, yung ginagastos mo na yung pera mo eh. Yung namamasyal ka, punta rito, punta ro, nagagawa mo lahat ng gusto mo, nabibili mo lahat ng gusto mo, yun ang pinakamasarap ng pagnenegosyo. Pero, ito yung pinaka-boring na parte. Ang pinaka-boring na parte yung nagsisimula ka pa lang. Kasi you have to strive extremely hard, lalong-lalo na sa umpisa. Yung sinasabi nilang ang negosyo ay na hawak mo oras mo, that's bullshit. Pag hindi mo hinasikaso ang negosyo mo, at pag hindi mo dinamihan ang oras mo sa negosyo, pinapahandle mo sa iba negosyo mo, babagsak yan. Kasi no one in your business will care more than you, the owner of the business. Agree. Unang-una,
talinuhan mo muna. Ibig sabihin, market research, tignan mo muna. Unang-una, check mo muna yung negosyo mo. Dapat, yung negosyo mo, mula ulo hanggang paa, ikaw mismo personal, dapat kabisado mo. Mula ulo hanggang paa, dapat hindi ka naloloko sa negosyo mo. Tapos, the way I will work for it is, unang-una, kung pwede, na wala mo nang inuupahan, Yeah. hindi mo na ako upa. Ano? Tapos, hindi muna ako mag-hire ng kahit sino. Tapos, ako muna mag-isa. At oo, durug ka ron. At oo, pagod ka doon. Pero that's the only way to go about it. Una-una, para mababa ang overhead cost mo. Kasi maliban na lang, tangina, sobrang yaman mo. Yes. Sobrang yaman mo na hindi mo problema ang pera. Magbabayad ka ng tao, magbabayad ka ng renta, ayos lang. Kasi malugi ka, okay lang. Correct. Pero kung ordinaryong taong bayan ka, katulad ko, ni Chester yung lahat, na hindi man ako mayaman, at ordinaryong taong bayan na ako, the way I see things is ako muna sa umpisa, and then after some time, yung buong negosyo ko dahil kabisado ko na mula ulo hanggang paa, tapos yung top 5 na pinaka-paborito ko, ako mismo babanat dyan. Kasi paborito ko yan, including pagbilang ng pera. Napakasarap. Eto ba, to the contrary, meron ka rin top 5 na hindi mo gusto. Okay. Yung top 5 na pinaka-ayoko talaga, na kinamumuhian ko talaga, para katulad sa karinderya, di ba? O, ang paborito mo yung... Tapos, dagdag ka. Yan. Yun ang paborito mo? O di yun ang i-retain mo. Tapos pati pagbibilang ng pera, ikaw bumana. Hindi mo papahawak ang pera mo sa iba. Pero may parte ng pagluluto na hindi mo talaga gusto. Bawa, yung gigising ka ng maaga, alas 2 ng madaling araw, at nasa palengke ka na para mamili ka ng lahat ng kailangan mo. Tapos pag uwi mo ngayon, alas 3, alas 4 ng madaling araw, maghihiwa ka na niyan para sakto mabebenta mo ng alas 5 ng madaling araw para sakto dun sa agahan ng mga papasok. Hindi mo halimbawa gusto yon. Kumuha ka ng tao, yung magbayad ka ng tao para sila gagawa ng mga bagay na hindi mo gusto. Pero, dapat kumikita ka na ng higit kaysa dun sa pangangailangan mo personal, higit kaysa sa pambayad ng renta, tapos higit kaysa sa kahit na anong expenses mo. At least times 3 muna. Kung empleyado ka ngayon, ito pinakamagandang tanong. Kung empleyado ka, how will you transition from being an employee to being a businessman? Diba? Yes. Yun ang pinakamagandang tanong. And the way I would do it is 8 oras ako magtatrabaho, nung normal na trabaho ko na binabayaran ako ng swelduhan, Yes. at hindi muna ako magre-resign. Tapos there's another 8 hours para matulog ako, and you're still left with another 8 hours. Yeah. Yung 8 oras na yun ang gagamitin ko para banatan yung negosyo na kailangan, na gusto kong gawin habang buhay, na hindi ako masusuya at mag-e-enjoy ako, na parang naglalaro lang ako. Tapos pag times 3 na yung kinikita ko dun sa negosyo na yun, tapos nakakapagbayad na ako ng renta, nakakapagbayad na ako ng tao, that's the time na magre-resign na ako, and then that's the time na gagawin ko na yung gusto ko mismo, na parang naglalaro na lang ako habang kumikita ako ng hindi pirong laki ng pera sa negosyo. Chester yung lahat. Sarap. Again, tuloy. Yun. Ano naman, this is my personal question. Personal question ni Gail. Okay. Yeah. So, ang first question ko, paano ka magpapapansin ng effortless? Good question. Mike, kaya mo yan. For me, pagpapapansin ng effortless, you build yourself first. No? You need to have self-confidence. No? You need to present yourself in a way na above norm or above standard. No? Like, maligo ka araw-araw. Yan. Mag-wax ka. Yun. Mag-ahit ka. Yun. Magpagupit ka. Yun. Being good looking, is one way of building your self-confidence, and you don't need anyone's attention. Yung attention ang lalapit sa iyo. Kasi lumakad ka sa isang kwarto na puno ng mga tao na, let's just say average, no? And if you dress outstanding, above the average, malinis ka regardless kung ano tatak ng damit mo, kung ano sapatos mo, as long as you are presentable and you present yourself in a manner na hindi ka busbusin, I don't think magiging problema pa yung pagkuha ng atensyon ng babae or ng crush mo. Hindi mo na magiging problema yan, bro. Ang problema mo ngayon is work on yourself. Yun. Ganda. Galing. Kaya ng panalo, brother. Ganda na sagot mo. Double down ako doon sa sagot niya. Paano ko magpapapansin ng effortless? Simple, work in yourself. Banata mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo.
If you need to go to the gym, then go to the gym dahil malaki ang puntos kapag ka maganda-ganda katawan mo. It doesn't matter na kung babae ka o lalaki ka. Pag ang katawan mo kaparehas ng kay Mike Pino, ay nako. Life is good ka na kagad. That's one thing. Another thing is to be smart. Sa akin, 4-7 na kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo ang unawa. Kapag matalino ka and then it converts to cash, kaya mong perahin ang talino mo. Kaya nga tayo nagsisipag-aral ng hindi birong dami ng taon sa mga institusyon ng mundo eh. Bakit? For us to be smart. Exactly. For us to be wise. Right. And for us to be rich as well. Yes. Tapos, pag mayaman ka na, it comes with power as well. Yes. Tapos, kapag ka mayaman ka rin, you get to do whatever the fuck you want in life. Yeah. At ang pinakamasarap na parte ron, you get to drive whatever car you want to whoever's house you want to go. Yes. Oh! Yes. Napakagaling. Effortless yun. Yeah, Effortless. Agree, I agree. Effortless. Effortless yung pagpapapansin mo, pero you just have to take full effort and full responsibility in yourself. Exactly. I Yan ang totally sagot agree ko. with that. Next question. So, passion ka pa rin pa. Ah. Kung may itatanong ka sa mga kabataan ngayon, ano yun? Bakit ka nag-i-ML? Taray. Aray, kasi... Emil ako eh. I mean, Hindi mo ako ilang minutes pa to. Check lang muna natin. Dahil lang ka. 32, 32? 20, Hindi. Yung sa taas. 47, and 55. Okay. Sige. We still have less than 10 minutes. Go. you have a lot of time to play online games, and I mean, I'll be honest, no? Ano rin ako dyan, nakook din ako. Pero, ang tanong kasi dito, is it serving you well? Yung oras na ginugugol mo sa paglalaro. If, di-stress mo lang to sa buhay, that's fine. Pero if you are on, let's just say, social media, YouTube, online games, the whole fucking day, man, you're not doing anything to improve the quality of life, and you're not developing yourself, you know, to be a better person, to be a better human being, no? Kasi kung puro laro lang, kung puro social media, kung puro cloud, no, at walang information, I mean, if hindi ka mahilig magbasa, there's podcast, no? There are inspirational videos and informative videos available across every social media platform, be it YouTube, be it Spotify, be it Facebook, Instagram. You just have to choose kung ano ba yung gusto mong i-ingest, no? Or isaksak sa utak mo. Kasi if you're, you know, online all day, na puro TikTok lang ang mga sumasayaw na babae, man, please do yourself a favor. Inform yourself and study, you know, more. I mean, there's a lot of materials out there. So don't waste your time with those fucking garbage. I'm sorry, the word is garbage kasi for me, if I'm not learning, it's garbage for me. Thank you. Galing. Ayos. Okay. Ang tanong ko sa mga kabataan, nakakalimutan na natin mag-deconstruct. Nakakalimutan na natin mag-deconstruct in the sense na lahat ng ginagawa natin minsan wala nang sense. Nakakalimutan nating magtanong kung bakit. Instead of asking ourselves how at first, ask ourselves why. Tanong muna natin bakit. Bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo ngayon at bakit hindi mo ginagawa yung bagay na dapat ginagawa mo? Yun ang hindi na natin naitatanong sa mga sarili natin. Just like ML, double down ako kay brother. Nag-ML ako. Pero I do it for escapism. At ang ibig sabihin nun, kung meron akong, alimbawa, sobrang, alam mo, masakit na ulo ko sa mga problema, sobrang stress na ako, and I need some relief. Nag-ML ako, isa, dalawang laro, and then balik na kagad dun sa kailangan kong gawin. Natawag dun escapism eh. Yep. It's nothing, it's the same as Netflix. Yep. It's the same as tayo, nung mga bata tayo, yung mga jump rope, gano'n, Yeah. yung nagtatanching, Yeah. di ba? Lumalabas tayo ng alas 3 ng hapon para maglaro. Tawag doon escapism. Yeah. Di ba? Pero why? Bakit
Bakit nasusobrahan na tayo sa escapism to the point na hindi na natin gustong mabuhay sa tunay na mundo? Nakakalimot tayo mga kabataan na itong mundong ginagalawan natin, hindi pa ito yun eh. 'Di ba? This is just a test ground. Pero sayang na it takes 400 trillion to 1 odds na maging tao ka, na nasa mundo ka ngayon, na nakatira ka rito sa napakagandang bansa ng Pilipinas, tapos sinasayang mo yung oras mo sa escapism, maghapon at magdamag kang nasa ML, maghapon at magdamag ka nanonood ng Netflix, and you're just drifting away, na nasasayang na lang yung buhay mo. When you can live to your highest truth, that's one, and you can also live the best life that you can have. Pwede kang maging doktor, pwede kang maging abogado, pwede kang maging kahit ano, pwede kang maging negosyante, pwede kang maging mayaman. Yes. And if you will just ask yourself why, bakit hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, at bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, then it could lead to better answers, and you can dig down to your deepest and hardest truth. Yun ang sagot ko dun. Agree. Next question. Meron pa ba? Ito na yung last question. Okay, last question. Pinahabol to ng best friend ko. Sige. Shoutout nyo naman si Norlene, best friend ko. Hindi na. Norlene. Norlene, hello! Best friend ka Hi, daw ni Norlene. Gail. Special privilege mo to, Gail. Okay, sige, go. So, ang tanong niya, maganda yung tanong niya eh. If God is watching us, why doesn't He stop us from doing bad things like killing each other? Okay. Why would He let us suffer? Especially when it's said that our life is already determined by the time we are born. Does this mean that it is God who made us do bad things? Okay. Okay, sige, man. Yeah. That's the main reason why we have the freedom of choice. No? Binigay sa atin yung kapangyarihan no? Na mamili tayo. No? Our life is already written before we were born, tama? But we still have a choice. No? This is a testing ground for us. No? If we're going to do good or do bad, nasa sa atin yan. No? Ngayon, yun yung tinatawag na free will, no, na nasa Bible. If you're going to choose between good or bad, nasa sa iyo yun. Now, if you choose bad, hindi na kasalanan ng Diyos yun. That's the main reason why may utak tayo, no? At mas mataas ang utak kaysa sa puso. Right? Kasi, nandito to para magdesisyon, no? Hindi pa iiralin ng emosyon, no? So, the free will was given to us as a gift, no? For us to be able to choose wisely. Now, if you're not choosing wisely, then you're not living your life to the fullest. And to your highest. Good. Ayos. Paulit akong tanong last na. Mabilis lang kasi mukhang patapos na yung video natin. Okay. Ang tanong niya, if God is watching us, why doesn't He stop us from doing bad things like killing each other? Why would He let us suffer? Especially when it's said that our life is already determined by the time we are born. Does this mean that it is God who made us do bad things? Maganda yung tanong. Ang haba. Ang haba ng tanong. Maganda yung tanong. Actually, mahabang discussion ito. Pero iiklihan ko lang yung sagot ko. Hindi ang Diyos ang may gusto na gumawa tayo ng mga masasamang bagay tungkol sa mga sarili natin. Kasi, may free will tayo. Double down ako sa sinabi ni Mike. May free will tayo. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin sa ngayon. Pero hindi pa naman yung kamatayan ng ang ultimate eh. Diba? Yung kamatayan ng laman, hindi yan ang ultimate eh. Hindi yan ang the end. Hindi eh. At hindi po, kung pumatay ka rin ng tao, hindi na rin yun ang the end mo eh. Na ikaw na pumatay ng kapwa mo tao. Papabayaan ka lang niyang gawin lahat ng gusto mong gawin. Hindi nga ibig sabihin nun, ang Diyos ang promotor ng katarantaduhan. It doesn't work that way. Papabayaan ka niyang gawin lahat ng gusto mong gawin. Kung gumawa ka ng masama, may panahon ka pa rin para magsisi. Kung gumawa ka naman ng mabuti, may panahon ka rin para damihan mo pa yung kabutihan mo eh. Yun ang kagandahan ng buhay. We get to do whatever we want, whenever we want. Pero you have to take note na limited ang oras natin dito. Pwedeng naglalakad ka lang sa kalsada, mapangga ka, patay ka. So, ang plead ko, please, let us use our time wisely and let us use whatever we have to make good of the time that we have. Yun ang sagot ko. Tama. Okay,
Ako po si Chester yung lahat. Maraming salamat, Sir Mike Pina, sa pagbisita sa akin sa opisina. Na-appreciate kita sobra. My pleasure, brother, as always. Thank you very much for having The me. best, Mike Pino! Thank you, everyone. Yung mga tanong ninyo, ilagay nyo na lang po sa comment. Please like and share this video. Ako po si Chester yung lahat na nagsasabing, life is good. See you soon. Peace. Okay?